So hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon. So ngayon po, meron po tayong pag-uusapan patungkol po ito no sa isang kandidato noon pagka-senador sa kampo ni Duterte, ang PDP Laban, na kung saan ito po si Jimmy Bundok, yung sikat na singer noon, ngayon hindi na yata. Ay meron po itong post sa kanyang Facebook account na kung saan nanawagan po siya sa ICC. So, nakakalungkot man pong isipin mga kababayan, si Jimmy Bundok po ay abogado na po. Pero para sa akin, nasaan po yun, pagiging abogado? Kasi ito mga kababayan, ang post niya, ayan. So, Dear ICC, digmaan na po sa Israel at Iran. Pauwiin nyo na kaya si Digong para matutukan yung mga ganon. Thanks. Edited for idiot. This post relates the jurisdiction of ICC such as war crimes, crimes against humanity, genocide acts of aggression. So ngayon mga kababayan, kumbaga ang ibig sabihin dito ni Jimmy Bundok, pauwiin na daw ng ICC si Digong kasi para matutukan daw ng ICC itong gulo ng Iran at ng Israel. Para sa akin mga kababayan, hindi po ako lawyer ha. Ako po ay isang lawyer sana, kaso forced to be a vlogger but savage. Ako gusto ko reaksyonan dito, hindi ako lawyer, hindi ako nag-aaral ng lawyer, so alam ko naman po siguro ang batas at patakaran ng ICC. Hindi po mabubuo ang ICC kung mga bobo po ang mga nandyan. Una, ang ICC po, bawat bansa may mga representante po yan. No? So, sa mga bansa na miyembro sa International Criminal Court. So, ang paggera po ng Israel at ng Iran, wala pong connection si Digong doon. Iba po ang kaso ni Digong at iba po ang kaso ng Israel at Iran war. So, dito sa post ni Jimmy Bundok, dito nagpapatunay na ang DDS talaga ay sabi ni Panelo na uneducated. Tama, mga kababayan. Ano bang sabi ni Panelo? Ito may related itong, sinabi ni Panelo, related ito kay Jimmy Bundok nung election. Hanapin ko ipapakita ko sa inyo mga kababayan na nagpapatunay sa sabi ni Panelo na ang mga kandidato ng DDS, no, ay mga yung Duterte country talagang maraming ito. Alam mo yung Duterte country talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Doon sa among the Duterte. Yeah. Alam mo, yung Duterte country talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Doon sa among the Duterte. Yeah. Alam mo, yung narinig nyo? Sabi ni Duterte, maraming DDS na mas piniling iboto itong grupo nila Jimmy Bundok nung eleksyon kasi tumatakbong mga senador nga ito. Pero doon sa mga kabataan na mga educated, may utak, matalino, magaling mangilatis, hindi binoto itong grupo nila Jimmy Bundok. Bakit? Ako hindi ako naninira ha. Ako kasi, mga kababayan, ako bilang isang matalino, masipag, wise na botante, hindi ako boboto sa mga politiko na walang experience. At hindi po porket experience, anong klaseng experience ba yan? Yung experience kung paano gumawa ng proyekto at panindigan ang pagiging kandidato or politiko. Hindi yung experience sa pagnakaw sa kaban ng bayan katulad sa confidential fund, hindi ganun. Kaya nga sabi ni Panilo, si Panilo na mismo nagbasag. Itong mga Duterte supporter o mga DDS, pagdating sa Duterte, bumuboto sila. Pero pagdating sa mga kabataan na edukado, hindi binoto itong Duterte. Kaya dito, mga kababayan, sa post ni Jimmy Bundok, dito mo ma-realize na talaga namang kaya pala hindi nanalo. Kasi para sa akin, ang gusto mangyari ni Jimmy Bundok sa kanyang post, sabi niya, Dear ICC, digmaan na po ng Israel at Iran. Pauwiin nyo na kaya si Digong para matutukan nyo ang ganun. Pauwiin daw si Digong para matutukan daw ng ICC itong digmaan ng Israel at Iran. Para sa akin, wala pong koneksyon ang ICC sa gulo ng Iran
at Israel sa kaso ni Digong. Bakit? Ang kaso ni Digong, crimes against humanity sa war on drugs. Pagpapapatay sa mga adik na hindi dinaan sa due process at lahat ng mga namatay ay hindi adik. Kasi yung iba nadadama yung mga sibilyan, especially yung mga kabataan, mga minor de edad. So yun po ang kaso ni Digong na hawak ngayon ng ICC. Ngayon, ang digmaan po ng Iran at Israel ay patungkol po yan sa alitan po ng bansa to bansa. O doon na tayo, mangyayari na dyan yung genocide, mangyayari na dyan yung act of aggression at saka crimes against humanity. Pero problema nila yan eh. So anong koneksyon para pauwiin mo si Digong para matutukan ng ICC? Ibawat nga bansa na miyembro ng International Criminal Court, meron pong mga representative dyan na tututok sa mga ganyang gulo. No? So, ang layo po, sa totoo lang, Jimmy Bundok, ang layo po sa sinabi mo na pauwiin na si Digong para matutukan nila. Hindi po ang ICC or International Criminal Court, hindi lang po isa ang panauhin nila dyan, yung mga representative nila. Marami po. Oo. So, hindi naman po siguro magtatayo ang isang ahensya na ganyan, na International Criminal Court, kung kulang-kulang sila sa tauhan. So, syempre, bawat bansa may mga representatives yan. O may mga nag-aaral dyan. Si Roque nga kasali dyan. Si Atty. Conte, si De Leon, si De Lima, galing dyan. Si Miriam Santiago, galing din dyan. So, bawat bansa may mga representatives. So, walang koneksyon. Kahit maggulo pa ang buong mundo at magkaroon ng World War III, walang koneksyon at hindi po mangyayari na pauwiin si Digong para tutukan ng ICC yung gera ng bansa laban sa bansa ng Iran at Israel. Walang koneksyon. Ang kaso ni Digong ay magkaiba sa kaso ng Iran at Israel. So magiging magkatulad lang sila, depende sa napatay. Depende sa mga nadamay na mga sibilyan. So crimes against humanity ang tawag doon. Sa kay Digong kasi ganun din, crimes against humanity, pero iba ang function. Hindi po missile ang nakapatay sa mga adik, kundi bala at mga manufactured evidence, no? Nasabi ni attorney, tawag dito, sino yung attorney na yun na manufactured evidence daw? Ito ipakita ko sa inyo mga kababayan. Si Lourdes Serrano ba yun? Lourdes, mga kababayan. Serrano. Yung manufactured evidence. Ipakita ko sa inyo dito mga kababayan na yung sabi ni ito. Duterte family. So you're standing here right now. Ano po yung inyo pong panawagan? Ang mga pamilyang Duterte, pangunguna ni Pangulong Duterte, ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings. Nung ako ay Chief Justice, nakita ko mismo yung mga dokumento, no? At inamin ni General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. In fact, ang tagal ng paghintay ng Korte Suprema na isumitin nila yung mga investigative reports. At nung dumating, makikita mo, parang yung mga papel na nakita namin ay pare-pareho, may pattern na parang hindi unique crime incidents report or killing incidents report, no? So, ang ginawa ko noon, tinignan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang mga international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril, yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, klaro, mga kababayan, narinig ninyo. Mismo si Maria Lourdes Sereno na mismo nagsabi, dating former Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno, nagsalita na
manufactured evidence daw ang ginawa ng war on drugs ni Digong. Kaya, Jimmy Bondok, kahit manawagan ka dyan sa ICC na pauwiin si Digong kasi para tutukan ng ICC ang labanan ng Israel at Iran, malayo po. Wala pong koneksyon. Doon tayo sa ngalan na pareho sila ng senaryo pagdating sa crimes against humanity kasi buhay ng civilian ang nakataya, pero magkaiba po sila ng function. Di ba? So yun lang mga kababayan, dito ko nga masasabi na si Salvador Panelo mismo nagsabi, sa mga bumoto sa Duterte, mga uneducated yon. Yung mga hindi bumoto sa Duterte na senador ni Digong nung last midterm election, yun po yung mga educated. Di ba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Thank you so much po.